I'm so sorry. Okay, ngayon ay January 9, 2024 at ang oras ay alas 2:20 ng hapon. Uulitin ko guys. Ngayon ay January 9, 2024 at ang oras ay 20 p.m. Oy, magsipaganda ang lahat. Magandang laban to. Okay. Una at higit sa lahat, wala mo nang tatawag ha. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Okay. Mga mahal kong mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo sa lahat ng ating mga kababayan dahil marami talaga ang naganap, no? At talaga lang naman, no? I-reveal talaga at i-reveal ng Panginoon, no? Kung ano talagang katotohanan. Okay, mga mahal kong mga kapatid, halong tuwa at lungkot ang ibabahagi ko sa inyo, okay? Meron akong magandang laban ito, no? Okay, para dito ito sa nababasa ninyo dyan tungkol doon sa isang bagay. Okay, para doon kaya ipagpaumanhin muna ka Ate Helen Abdulrajak kung mababanggit ko ang pangalan mo sapagkat ang nasangkot dito ay ang iyong dating ano bang tawag noon? Deputy Secretary of Defense, okay? So, marami kasi siyang account na dinadala, so hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa kanya. May Dato Omar, may Ahmad Ahmad, ngayon mayroon na naman siyang bago, according dito, no? Salam alaikum. Marami. Samantalang si Lidimin, kahit anong mga pambabato sa akin, never akong nagbabago ng accounts. So kahit anong pambabatikos, mga scammer, mga kung ano-ano, never akong nagbago ng accounts unlike sa iyo. Okay, mga mahal kong kapatid, ganito kasi yon, ipapaliwanag ko sa inyo. Alam mo, kapatid na Omar, o ano man tawag ko sa iyo, no? Ito yung dating Secretary of Defense na Helen Abdulrajak. Alam mo sa ginagawa mo, normal ka pa ba sa iyong pag-iisip? No? Ikaw, paano kita makakausap ng maayos na yung kung tutuusin, hindi tayo ang may problema. Ang may problema, ikaw at ang mga taong nakunan mo ng pera. Okay, sasagutin ko lahat ng iyong sasagutin ko lahat ng inyong binitang. Ikaw, naku, kapatid, no? Wag kang kapatid, no? Manalangin ka sa Panginoon, ibigay sa'yo ang tamang kaliwanagan, kapatid. Ako'y naaawa sa'yo, ako'y nahabag sa'yo, no? Kasi sa ginagawa mo, mas lalo kang bibigyan ng kaparusahan ni Allah, no? No, may pahawak-hawak ka pa naman ng Quran at saka ng Bible. Kapatid, no? Ito bang utak mo ngayon? Alam mo ba na isa yung paraan ng Diyos para pinaparusahan ka sa ginagawa mo sa akin? Okay, ganito yon. Ako naman po, no, para sa patas, okay, hindi kasi ako yung tipong tao na katulad ng iba na pag nagkaroon ng problema ay puro masama ang ibabato sa kanilang kapatid. Kapatid na Ahmad o ano ka man, Dato Omar, ang dami mo kasing accounts eh, no? Hindi ko alam kung itatawag ko sa'yo. But anyway, marami akong bagay na pasalamatan sa'yo kasi in fairness naman, yung tungkol doon sa babae na nakiusap ako sa inyo na for the meantime ay nandoon muna sa inyo. Maraming salamat sa inyo mag-asawa sa bagay na yan. Pero kapatid, hindi naman siguro sapat na dahilan yun para siraan mo ako. Kung tutuusin, ikaw ang may problema sa mga tao na naghahanap ng pera, no? Naghahanap ng pera kasi hindi kasi mga bubo yung mga tao. Oo, nandito ako na dumating sa inyo dahil humingi ka ng tulong sa akin, no? Kasama si kaya nga nakarating ako dun sa Claveria kila Ronnie Latjon, no? Humingi kayo ng tulong sa akin. Ako kasi, hindi ako nagdadalawang isip. Hindi ko na kayo kinu-question kung kanino kayong tao, saan kayo galing. Dahil ganun ang aba ninyong lingkod. Pag may humingi ng tulong, hindi ko tinitingnan ang hitsura ng tao, kung anong naririnig ko, kahit pa siguro pinakakriminal yan. Hindi kasi ako nagja-judge ng tao, kaya hindi nagdadalawang isip ang aba ninyong lingkod kung mayroon ako maitutulong sa abot ng aking makakaya. Okay? So, ito kasi yung issue na ngayon. Alam mo kapatid na
Omar, hindi ko kita maintindihan no? Hindi kita maintindihan kung ano ba talagang itatawag ko sa iyo. Okay, tungkol po ito sa post ng isang bagay, walang kukurap sa inyo. Okay, according to him, okay, salam alaikum, ito po yung kanyang account, okay? Ang sabi niya dito, ito po ang katotohanan sa kabila. Sa kasabihang the truth shall set us free. Patnubayan po tayo ng Allah mga dahilan kung bakit kami sinisiraan ni Lidimen at ni Regreg. Diyos ko naman, hindi ka namin sinisiraan, mahabag ka naman. Ikaw ang sumira sa sarili mo, hindi kami. No? Kasi matagal kitang sinasabihan noon pa man na anuman ang mga tao. Hindi ba katulad ni Lidime na kahit anong pambabato niyo, sige, gusto niyo media, gusto niyo live media, no? Nangahamon ako sa inyo no? Pero ikaw, tingnan mo babasahin ko lang, ikaw talaga kapatid. Ay, mukhang kapatid, please lang, no? Mag-prayer ka hanggat maaari, mag-ayuno ka kapatid. At ano man ang nagawa mong kasalanan sa akin sa pagkakataon na ito, kayo ni Ronila John, sa totoo lang kapatid, dito at saka dito, alam ng Panginoong Diyos, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na wala akong tinatanim na galit sa inyo, bagkos nahahabag ako sa inyo dahil ako ay natatakot kung ano ang palo na gagawin sa inyo. Yung utak mo lang ngayon na hindi mo alam kung ano talaga ang sinasabi mo, isang sign na yan kapatid na kasi 'di ba apat na elemento, apoy, tubig, hangin at ng lupa. Kapatid, sa kabila ng iyong paninira sa akin, dalangin ko na ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon dahil sa mga nakaraan ninyo ay malagpasan mo. I know na malaki ang pinagdadaanan mo. Okay. Ito kasi tungkol sa post ni papaano ko lang tapos ni Regreg, siniraan daw namin siya. Number 1, nandito po yung puting diwindi o Buddha. Alam mo kapatid, gipost mo pa yan. Buddha na kinuha ni Lidimin ng walang paalam sa may-ari kay Baiinda o Baydayang Tinong na humihingi ng tulong sa amin para bawiin sa kanya ang kinuha niya at dinala sa Jensan na walang paalam. Diyos ko naman. Okay, ano pa bang sinabi mo dito kapatid? No? Sabi niya sa amin, may buyer siya para maibenta at pang-mobilization daw ng mga leaders, pero tinago niya mag-isa at dinala sa Mindanao nang walang paalam. Number 2, sinisingil namin siya sa 8,000 na pinautang niya sa amin. Pambayad kay Dato Ladyo na nautangan niya din ng 8K pang plane ticket niya. At sabi niya sa amin, ibalik din agad dahil may pera daw ibibigay yung pinsan ni PBBM sa kanya. Kapatid, mahabag ka sa iyong sarili, maawa ka. Diyos ko, ano na bang nangyayari sa iyo? Ba't ang utak mo ay ganyan? Number 2, nalaman ko na di niya binigay sa Real Sultanate of Sulu ang mga top secret documents na para sa tunay na Sultanate of Sulu na galing sa trusted official ni dating, ewan ko sa'yo. Okay, isa-isahin ko ito Mga kapatid, walang kukurap. Yung sinasabi niyang puting diwende, actually po ay nag-usap kami ni Ate Inda, tumawag siya sa akin. Ngayon, bilang abanyo kasing lingkod, no, hinahayaan ko yung mga bagay to reveal the truth kasi Dato Omar, ano man ang tawag sa'yo, ano kasing mga accounts ang dinadala mo No, hindi ko alam kung ano itatawag ko sa'yo. Kapatid, nag-usap kami ni Ate Inda at sa lahat naman nakakakilala ka Tinda, tawagan ninyo siya ang makakapagsalita. Ang sinasabi po niyang puting diwende na Buddha, this is not the Buddha. Ayan po kapatid, ayan po siya. Ito po yun siya, Ayan po yung sinasabi niya na dinala ko sa Jensan, kinuha ko ng walang paalam, at sinabi mo pa na naibenta ko ito ng 5 million, at sinabi mo pa na nagbili ako ng lupa. Mr. Omar, lahat ng mga sinasabi mo, di ba yan ang paratang sa'yo kaya ka nakapagpagawa ng magandang bahay sa lugar mo? Hindi ako may sabi niyan at hindi ko rin malalaman yan kung hindi rin galing sa bibig mo na sinasabi ni Ate Helen Abdul Rajak at sa kanila, no, na yan ay pinagbintangan ka na nakabili ka ng bahay dahil sa pangungulikta. Ikaw ang nagsabi niyan. Wala naman kasi akong alam dyan dahil dumating ka sa buhay ko ay mayroon na kay mga kaguluhan. Ito po mga mahal kong kapatid ang sinasabi niya na dinala ko dito sa Jensan.
kinuha ko. Pag sinabi mo kasing kinuha, something just like an personal interest na ninakaw mo. At hindi ako nagpaalam. Mga mahal kong kapatid, kausap ko ang kapatid na Inda at nang hiyang-hiya po siya sa akin sa nangyari. Sapagkat naniniwala ako kay Inda, wala siyang sinasabi ng ganon. Bagkos, tinawagan nila sa Inda at sinabi ninyo na ako ay nakabenta nito ng 5 million. Okay? This is not the gold. This is only a historical, no? Ito po ay isang antique lamang. This is not a gold. Ayan po mga kapatid, tingnan nyo. Ngayon, may mukha pa ba kayong ihaharap sa akin na sinabi nyo sa tao na naibenta ko ito ng 5 million? Na sinabi nyo nakabili na ako ng lupa't bahay? Di ba lahat ng akusasyon niya sa akin ay akusasyon yan laban sa inyo? Kaya maganda ang bahay ninyo. Sorry ha, kapatid, no, na Ahmad, ano ba mga sinasabi mo? And for your information, no? Ayan mga mahal kong kapatid, ayan po si Kalbo, hiyang-hiya po si Ate Inda sa akin. At yung sasabihin mo na siniraan ka namin ni Reg, mga mahal kong kapatid, ito kasi yung naging ugat ang lahat. Si Dato Ahmad, kung ano naman kasi mga nito no? Si Dato Umar, ang dami niya kasing mga si Reg, no? Salamat sa bakit ako dinamay? Yun na nga kapatid na si Reg, no? Ay, yun na nga kapatid, dinamay ka pa. No, kasi sinisiraan doon natin siya. Okay, para sa kalaman ng lahat, ito kasi naging punot dulo. Sila Sir Reg, sila Ahmad, sila po yung magkakasama dati kay Ate Helen. Ito po ay mga leaders na Ate Helen Abdul Rajak. No, walang problema kay Sir Reg. Bagkos, marami pong mga sinasabi sa akin ni Sir Ahmad nang hindi maganda laban kay Sir Reg, pero wala pong nakarating kay Sir Reg yan, no? Bagkos lahat po ng mga salita na nakakarating sa akin, binabalance ko po lahat yan. Kasi katulad ng sinasabi ko, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala ninyo na binigay niyo bilang leaders, pero in my own, sa sarili ko, hindi ko po tinuring ang aking sarili na leaders, bagkos ako ay inyong nanay. At bilang isang nanay, kung may magsumbong man na anak, ito po ay binabalance ko at kahit mali ang iyong anak, ay pangaralan mo at syempre yung pagmamahal mo bilang nanay ay nandyan pa rin. Katulad ng ginawa ko sa iyo, Sir Ahmad, no? Dato Umar, ano kasi mga dinadala mong account, no? Sa kabila ng lahat ng ginawa mo sa akin, ako'y nahahabag pa rin sa'yo. Biruin mo, sasabihin mo ka Ate Inda, ito ay nabinta ko ng 5 million at bumili pa ako ng lupa't bahay ko dito. Hello, no? Sa mga mahal kong kapatid, ito po ang katibayan na sa akin po ito. Okay, sandali lang. Saglit lang, nag-live video ako. Sandali lang, sir. This is very important. Okay, sandali lang po. Okay, ito po yung bagay na sinasabi na 5 million at bumili ako ng lupa't bahay dito sa Jensan. Di ba yan naman ang mga bato sa inyo? Bakit ako ngayon? Alam mo, Sir Ahmad, nag-ugat kasi po lahat ng ito dahil I realize, no, katulad ng sinasabi ko, ako kasi yung tipong tao na kahit gaano kasama ang narinig ko sa ibang tao laban sa kapwa ay hindi ako judgmental na tao. Humingi kayo sa akin ng tulong, Sir Ahmad, dahil doon sa senaryo na nangyari sa inyo ni Ate Helen Abdul Rajak na kayo ay sinasabi niyong na biktima kayo ni Ate Helen Abdul Rajak. Ngayon hinanapan kayo ng kapirahan ng tao. Ano ang payo ko sa iyo? Kung talagang wala kang kasalanan at hindi ka involved at you are not the accessories of the crime, no? Ay ipaliwanag mo, ipakita mo yung liquidation, no? Kasi ang aba ninyong lingkod, kahit anong-ano ninyo, katulad ngayon, o ayan ang ebidensya, may mukha ka maiharap sa akin ngayon, o ayan sa Kalbo, o ayan, no? Mantakin mo sa ibang araw, hayaan mo Sir Reg, mag-uusap tayo ngayon, okay? At mga mahal kong kapatid, ayan ang ebidensya ha, at alam na niya Ate Inda ang buong katotohanan na hindi totoo at nandito po yan, no? And this is not the gold. This is only the antique, no? This is only an antique at hindi po yan Buddha. Okay, antique lang po ito. Alam nyo kasi ako, pag may humihingi ng tulong, meron naman ho talagang buyer for antique. Kaya lamang po, syempre,
nagkaroon ng mga season at alam nyo naman yan na sa bangko nung December, no, ay mayroon kasing limit yon. So mahabang story nan. And then sa sinasabi mo sa akin, sasagutin ko ito ha. Yung sinasabi mo, ayan ha, patunay na yan na nandyan yung bagay na yan. Tapos ang sasabihin mo, kinuha ko ng walang paalam. Si Ate Inda po mismo, mga mahal kong kapatid, no? Tanungin niyo po siya, kasi pag sinasabi mong kinukuha na walang paalam, para ho kasing pagnanakaw yun eh, intentional. Makakarating ba ito sa akin kung wala akong paalam? Sa Ate Inda po na ano yan. Talagang ipinagkaloob ito, talagang ipinagkatiwala to ni Ate Inda. At mga mahal kong kapatid, like Sir Reg, Sir Miko, kayo na po ang bahalang tumawag kay Ate, na ano to si Sir Ahmad eh, no? So, Sir Ahmad, salam alaikum, ang dami mong ano, no? Alam mo, yung mga ginagawa mo, please lang, alam ko masyado kang napipressure because until now ay hinahabol ka ng mga tao, pero ang sabi ko nga sa'yo, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Wala kasi ibang kalaban ng ibang tao kundi ang ating sarili. Tayo kasi nakakaalam kung anong katotohanan, higit sa lahat ang Panginoon, at i-reveal niya talaga yan. O ngayon, ano ang masasabi mo dyan? Sinabi mo kay ate na naibenta ko ng 5 milyon at bumili ako ng ano, hindi ka ba nahiya sa akin? Okay, sasagutin ko pa ito ha. Sabi niya sa amin, may buyer. Yes, actually kapatid, mayroon talagang buyer. Alam niyo naman na season ng December, and that is only that antique, no? At alam niyo, makakapagpatunay yung mga tao dahil ang mga tao na yan na nag-ano ng may buyer ay kasama, nanonood yan ngayon dito at natatawa na lang sa'yo, Sir Ahmad. Okay, yung tungkol po sa utang, okay, para sa kalaman ng lahat, yes, hindi ko po dinidinay yan that ito si Sir Mr. Ladjon, no? Kasi kung totoo no, ang usapan kasi natin dahil nag-invite kayo sa akin na pumunta dyan sa Claveria. So, sinabi ko naman po ang totoo, willing akong pumunta but I don't have enough money para magpunta dyan. Ang totoo niyan, sinabi nyo kasi na sagot ninyo lahat, no? Ang expenses para pagpunta dyan. Kaya po ako nakarating dyan. Yan po ang totoo. Ngayon, yung sinasabing utang na 8,000, dahil po sa totoo lang, ang nangyari, bago ako pumunta dyan, ang mga tao ni Mr. Ladjon ay kinuliktahan yan. Nandito sa akin ang ebidensya, huwag kayong mag-deny. Nandito lahat ng ebidensya, nagkukunik ang mga tao. Kaya ayaw ninyo na ang mga tao magkunik sa akin dahil ayaw ninyo na malaman ang kalokohan ninyo. Anyway, may punto din kayo, ano, na katulad sinasabi ni Ate Helen Abdul Rajak, ayaw ninyo magdirekta dahil mayroon kayong mga tinatagong kalokohan. Okay, doon kasi sa Claveria, mga mahal kong kapatid, yan po talaga ang totoo. Pero, the time na umuwi ako, nalaman ko na kung totoosin, yung expenses sana na dapat sa akin, na pinangako ninyo na kayo ang magsasagot, ay ibinigay na ng mga tao. Pero ang nangyari, kayo ang gumastos ng pera. So sabi ko, walang problema sa akin yan. Sige, saan tayo makahiram ng pera? Hiramin ko na lang, which is true that I have an debit to Mr. Ladjon. Pero pagdating sa Maynila, dahil lumalabas ang mga sungay nila at nababasa ko lahat, nakiusap ako kay Ahmad na para walang gulo, maghiram ako ng 8,000 para ibayad ko kay Mr. Ladjon. Si Mr. Ladjon ay itinanggi at hindi niya po tinanggap ang bayad. So sabi ko, gugustuhin ko man na ito ay ihulog sa Palawan dahil alam ko pira ng mga tao yun eh, hindi niya pira yun eh. Pero kanino ko po ihulog? Hindi ko naman alam kung sino ang kinunan niya ng pera. At 'di ba, Ahmad, totoo. Ayan, napuputol sa signal. And then po, ganun po yung nangyari. So, yung bagay na yung pero yung sasabihin mo na hindi ako nagbayad, mahiya ka naman po sa sarili mo, okay? Huwag ho kayong magdagdag ng usap, katulad na ginagawa nito ngayon. Di ba isang katibayan yan na gumagawa ka ng kwento? O, ayan tapos nagdagdag ka pa ng kwento. Nako, Sir Ahmad, maawa ka sa sarili mo. Paparusahan ka ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Sa totoo lang, natutuwa ako sa nangyari kasi mas inihayag kayo eh. Okay, sinisingil namin ng 8,000, pinutan niya sa amin pambayad kay Dato Ladjon na utangan niya din ng
Ano, o ayan, pinaliwanag. Ito yung sinasabi mo sapagkat nangako ako na may ibibigay na pera ang kamag-anak ni PBBM. Alam mo, kapatid na Umar, Dato Umar, ano man ang tawag sa'yo, no? Sa dami ng mga accounts mo, no? Huwag kang magpasobra ng salita. Sinong sinasabi mong PBBM? Bakit hindi? Kung nagbabanggit ako, sasabihin mo ng PBBM, no? Na may pera daw na ibibigay yung pinsan ni PBBM. Pangalanan mo. Kasi kausap man kaya kita, pangalanan mo yung sinasabi ni PBBM. Wag na wag kang magagawa ng kwento. Alam mo ikaw, nasisilo ka sa sarili mong bitag. At dumalabas sa sarili mong bibig mismo ang mga kasinungalingan mo. Ito lang, malaking ebidensya to no? Nagdagdag ka pa talaga ng kasalanan mo. Bakit na lang kaya hindi mo sagutin ang mga tao na naghahanap kung nasaan ang kanilang pera? Dahil mantakin mo, sinalo ko kayo no? Libre lahat. Yun pala, ang dami niyong kinuliktahang pera. Naghahanap ng uniform, naghahanap ng mga ID. Nagtataka sila, kung libre pala, bakit? Nasaan na yung mga pera nila? No? Nasaan na yung mga pera nila? So, yun po yun, no? Yun po yung buong katotohanan. Ngayon, lagi mong sinasabi, sinisiraan ka ni si Reg. Walang sinira ni si Reg sa iyo. Walang sinira yung ibang tao sa iyo. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Guilty ka kasi. No? Siyempre, si Reg, bilang leaders, ito, speaking of leaders at alam mo ba ikaw, Sir Ahmad, sa kabila ng lahat ng mga salita mo, binabantayan ko yung salita mo. Mantakin mo, sasabihin mo sa akin, kaya lang naman ako tumayong leader kasi nangako si Ate Helen Abdul Rajak, ibabalik niya ang buhay ng nanay ko, mahal na mahal kong nanay ko. Pues, tumayo ka bilang leaders, hindi para sa buong sangkatauhan, kundi para sa sarili mong kapakanan. Kaya pala hinanapan ka ng pera ng mga tao, ang sasabihin mo sa akin, wala kang pananagutan sa mga tao dahil ang kakontrata mo ay sa Ate Helen Abdul Rajak at yung sinasabi mo na mayroon kang hawak, na mayroon kang babayarang royalty kay Ate Helen Abdul Rajak. Hindi ko naman alam yan kung hindi mo sinasabi sa akin Tama ba ang sagot mo sa akin? Kaya pinangaralan kita. Bibigyan ka ng pagkakataon upang sagutin mo lahat yan para wag mong antayin na lalala ang sitwasyon at madamay pa itong ating samahan. Mantakin mo, binigkas ko yan. Ito na nangyari. Lalo mong pinasikip ang mundo mo. Lalo mong sinisira ang sarili mo. Meron ka na nga atraso doon kila Ate Helen Abdul Rajak, doon sa mga tao, dagdagan mo pa sa akin, mantakin mo ito, sasabihin mo, nabenta ko ng 5 milyon, bumili ako ng lupa't bahay, ayan yan. Kasi kung nabenta ko ito, wala to sa aking mga kamay. No? At walang sinasabi sa iyo na kung ano-ano, naniniwala ako kay Ate Inda, mga kapatid, no? Anuhin nyo yan. At ito pa, yung tungkol po sa mga documents na top secret, bakit mo sinabi na hindi ko ibinigay? Hindi ko ibinigay. Ibinigay ko sa mahal nating kapatid na nakakabatang kapatid dahil pumunta yan sa akin dito sa bahay. Nakarating yan dito sa bahay. Ahmad, maawa ka sa sarili mo. At yung si Kernel, no need to mention, no? Hindi ka ba nahiya kay Kernel sa asal mo? Pinagmamalakit kitang leaders, hindi ka nahiya, napapanood tayo ngayon dito. Gusto mo ba? Okay, para sa kaalaman ng lahat, no? Ang ating kinakapatid, ang kapatid ko na one of the real descendants of the Royal Sultanate, the Real Sultanate of Sulu, makapagpatunayan na yung ibinigay ni Colonel sa akin na top secret, ibinigay ko yan doon sa kapatid. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, hindi ko ibinigay, hindi ka nahiya sa sarili mo? Ano ang purpose mo? Ang purpose mo, Ahmad, ay ilihis ang iyong problema. No? Ililihis mo ang issue na ang tunay naman talagang issue dito ay hinanap sa iyo lahat ng kapirahan na ibinigay ng mga tao. Ibinigay ng mga tao sa iyo dahil libre pala dito, para bagang ganito, habang dito nagpapapirma ng libre, hindi ko alam na nangungulikta ka pala, tapos daladala mo pa yung atilin. At dito po, nagkakaalaman ang lahat. Kaya ito po yung pinag-usapan namin ni Sir Reg. Tama po si Sir Reg, no? Bakit hindi mo sinabi ang buong katotohanan sa kanila at humingi talaga ako ng paumanhin sa katulad nila Sir Reg, sila Sir Norbert at iba pang mga leaders? Dahil buong akala ko na lahat ng mga tao na yan ay tauhan mo pero hindi pala, no? Ngayon,
Binigyan kita ng 24 oras pero hindi na tama ang ginagawa mo, ha? O ayan mga mahal kong kapatid, 'di ba isang katibayan 'yan ng kasinungalingan mo? At wala pong katotohanan na the top secret po ay hindi ko po ibinigay. Ha? Na-receive po 'yan ng ating mahal na kapatid. One of the top secret clock secrecy, no? Ibinigay ng aba ninyong lingkod sa nakakabatang kapatid. Dahil yun naman kasi ang nagmalasakit sa atin. Kaya yun ang sinasabi ko, sumusunod lang si Lidimin Canuto sa instruction. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat na sumusunod sa kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Kahit magkakapatid ng mga yan, kung ang isang kapatid ay hindi sumusunod sa kalooban ng ama, bakit ko ibibigay doon? Hindi niyo ba naintindihan yon? Alam mo, Amad, maawa ka sa sarili mo. At maawa ka sa mga, huwag kang mandamay ng ibang tao. Kaya mag-ingat kayo kay Miss Ronnie Ladjon at kay Amad. No? Mga mahal kong kapatid, mag-ingat kayo. No? Biruin mo, ito isang katibayan. At lahat ng pag-uusap namin ni Atinda kanina lang, kaya hiyang-hiya ang tao sa akin. Pati siya idinamay. No? Na dapat protektahan mo yung tao. Ayan po mga mahal kong kapatid. This is not a gold. This is only the antique, no? And according dito sa database ko, nasa ano siya, nasa 100 plus years old, no? Kasi may sikreto po yan kung paano ko malalaman. Nasa 100 years old po siya, 175 I think years old. Ito po yan. Ito po yung sinasabi ni Amad, na nabenta ko, hindi ka na nahiya, pinaratangan mo ako. Ayan po, ayan po siya, no? Hiyang-hiya si Ate Inda sa akin. At sinabi ko kay Ate Inda, wala kang dapat iiano sa akin at naintindihan ko at nagpapasalamat ako dahil ang nangyayari kasi, ano bang sinabi ko sa inyo? Ako ito ang batang nabuhay para sa inyo. Ako ito mula sa dugong Haring Leon. Lahat po nangyayari, lahat po ng mga pangyayari ngayon, napaghandaan ko po yan dahil na-training po ako ng Kuya Emmanuel ko, no? Kaya wala kayong makikita sa akin na galit, tanim ng galit sapagkat kung tutuusin, mas naaawa po ako sa inyo at mas nahahabag, no? Opo, mga mahal kong kapatid. So, hindi ba naiintindihan ng iba kung bakit sinasabi ko lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa? No? Hanggang sa huli. Kaya kung bakit walang implementation ang nangyayari sa kabila ng lahat, na lahat naman ay nagsikap, account dito, account doon, kayamanan dito, kayamanan doon, ginto dito, ginto, ang dami-dami, pero sa kabila ng lahat, bakit walang implementation? At ako ito ang aba ninyong lingkod. Katulad ng sinabi ko, 2023, wala talagang na-release at alam niyo yan at napatunayan ko sa inyo yan. No? May September 11, December 8, December 16, kung ano-ano. Di ba nangyari ang sinabi ko? Pues, ngayon din 2024, ako ito ang aba ninyong lingkod, ang batang nabuhay para sa inyo, ang batang nagmumula sa Haring Dugong Leon na nagsasabi, walang release. Wala ho talagang release kahit anong accounts, maliban lamang kung ang mga tao dito, yan ang tunay na release. I-release muna ang kalinisan ng puso. No? Alam niyo sa totoo lang, hindi niyo ba alam na lalong palala ngayon ang panahon ngayon? So, ayan si Kalbo, hindi ka ba nahiya ngayon sa akin, Sir Amad? Nag-post ka. Ayan, sabihin mo, kinuha ko ito nang walang paalam. Para mong sinabing ninakaw ko ito. Sa lahat na nakakikilala kay Ate Inda, PM nyo na, tawagan nyo na, malalaman nyo ang buong katotohanan. Hindi ko po ito kinuha ng dinala ko sa Jensa na walang paalam. Hindi ko po ito nabinta ng 5 million at bumili ako ng property dito. Lahat ng binabato mo sa akin, ayan ay binabato sa'yo, Amad. No? Nagpakita ka pa sa akin ng bahay mo dito sa area mo, dito sa Takurong. No? Na yan ang binabato ni Ate Helen Abdul Rajak sa'yo. Kaya ngayon, nasabi ko tuloy, patawad Panginoon, ano?
nasabi ko tuloy, yung mga binabato mo sa akin, ayan tuloy. Bakit hindi magpunta dito? Baganga Lot 5, Barangay Apupong, General Santos City. Ayan, binigay ko na. Tingnan nyo dito, mag-imbestiga kayo dito. Mayroon ba akong bahay? Ito nga ang bahay ko, oh. Multi mo nga pag-init ng tubig, nakikiinit nga ako sa mama ko dahil wala nga akong initan. Gaganinin mo ko? Mahiya ka sa sarili mo, Amad. No, grabing paratang mo ha, at huwag kayong maniwala doon na sinasabi ko ng pera. Bakit gagamitin ko ang mahal na pangmulo na masasabi ng pera? Hilor, mahiya-hiya ka. Sagutin mo lahat ng binabato sa'yo laban sa mga tao na hinahanapan ka ng pera. Okay? Kaya ka pala tumawag sa akin, sasabihin mo, Miss Lidimen, bumabalik na ng loob si Ladjon, si General Ladjon, no? Na ganito, ganyan, tanggapin mo na siya. Kasi meron pala kayong balak. God is good and all the time God is good. Dahil kinabukasan, no? Kinabukasan, may nag-report sa akin, ma'am. Totoo ba ito? Nag-ano sila sa akin ng mga, nangulikta na naman ng ID. Tapos, sabi ko, para saan daw? Para daw doon sa ano? Para daw doon sa, tawag nito? Para daw doon sa pag-process, para daw i-release. Hilor, walang release. Uy, walang release. Oh, nagalit kayo sa akin, no? At tungkol sa magkakapatid, no? Pangalanan ko na. I'm so sorry, ha? Kapatid na Danilo Ramos, nakarating sa akin lahat, no? Bakit kayo nagwiwika na fake yung isang kapatid? Magkapatid yan, dugot laman, iisang nanay, isang tatay. Kapatid, mas maganda siguro kung mag-aayuno kayo, humingi kayo ng tawad higit sa lahat sa Panginoon. No? Dahil ako ito bilang batang nabuhay pa para sa inyo, ako ay sumusunod sa instruction lamang. No? Ako ay sumusunod sa instruction, hindi instruction kung sino mang ang leader ng buong mundo, kundi instruction po yan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Sulat kamay po yan, mga kapatid. Napakasagrado yan. Kaya ang aba ninyong lingkod, kahit saang bunkers ito, pag inilabas ka ang authority ng aba ninyong lingkod, lahat yan labas. Ano ang nangyari sa panahon? Natapos na lang ang termino ni Duterte. May tumakbo bang bullet train? Wala. Bakit? May lumabas ba na palladium? Wala. Sino ang pwede maglabas at sino pwede mag-atas niyan? No? Kaya lamang, mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. Sumusunod lang ako sa instruction. Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na sa mga sumusunod ng kalooban ng Panginoon. Pero anong ginawa ninyo? Ako, anak ni Marcos, anak ni Queen Elizabeth, mga dugong royal family, mga prime minister. Hindi yan. Hindi yan ang nasa instruction. Kung hindi, ang ating itataas ay ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. At sinisigurado ko lahat na nagsasalitang ako, lahat tayo ay luluhod. Siya na nga ang Alpha, Power, Omega. At tigilan ninyo sa paninira ng kapatid na hindi yan tunay na sultanit. Ako ito, ang aba ninyong lingkod. No? Alam ko. No? Kaya ang buong suporta ibinibigay ko, no? Ibinibigay ko doon sa ating kapatid na yan. Why? Sapagkat nakita ko sa kanyang kalooban. No? Kung tutuusin, magkapatid yan, magkadugo yan, dugot laman, isang nanay, isang tatay. Kaya nung nalaman niya na ganun ang ginawa sa akin, tumakbo yan from Malaysia to Zamboanga, Zamboanga to General Santos. No? Kaya ang mahal nating kapatid, ang nakakabatang kapatid, yan ang tunay na nagmamalasakit. Siya po ang gumawa, naggastos lahat, pati pang ID, libre. No? Kaya pala nung December, tinawagan ako ng tao, ng nakakatandang kapatid at sinabi sa akin, wag daw ako mag-vlog na walang release. Meron pala kayong plano ng ganun? Hilar! Anong nangyari sa'y kapatid? Sinasabi mo na sinisira ka ng mga tao na yan, pero bakit ngayon sumasama ka sa mga tao na yan? Bakit ka sumasama sa mga tao na yan? Sasabihin mo na biktima ka nila ng milyon-milyon? Ngayon, sasabihin niyo sa akin, saan ako nagkamali?
Hindi ako nang hinayang na ang kapatid na nakakabatang kapatid ay lahat ng suporta ay ibinigay ko sa kanya ngayon. Bakit? Kahit magkapatid kayo, siya ang nakitaan ko na sumunod sa kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Ha? Siya ang nagpapakahirap upang abutin ang mga tao. Hindi yung inaabot ka ng tao dahil ikaw kung tunay kang lingkod ng Diyos, ikaw ang aabot sa mga tao at hindi yung ikaw ang titinglain ng mga tao. Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Ha? Dato Ahmad, no? Itong ginagawa nyo ngayon, bakit? Dahil akala nyo nakadirikta kayo, no problem. Pero ako ito, ang bata, nabuhay para sa inyo. Nasilaw kayo sa kapangyarihan. Sagutin mo na lang ang lahat ng mga akusasyon ng mga tao sa iyo tungkol sa pera, no? Na hinahanap sa iyo. Lahat ng binato mo sa akin, ng binato mo. No? Tapos sasabihin mo, siniraan ka namin ni Sir Reg. Ahmad Hidayah, sobra kang sinungaling. Yes, kapatid, napakasinungaling. Ha? Biruin mo yung ginawa niya. Ayan, oh. Kausap mo ba ngayon? O, to prove. Hindi ko naibinta ng 5 milyon yan. Dahil kung nabinta ko ng 5 milyon ito, wala to sa aking mga kamay. Take note ha, hindi po ginto ito ha. Klaro naman siguro no, ito po ay isang antik lamang at humingi ng tulong ang ating mahal na kapatid. No? Alam mo, sa totoo lang, Ahmad Hidayah, ang dami mo kasing accounts eh. Si Lidimin Canuto, kahit anong batikos, kahit anong mga paninira, scammer, ano ba sinasabi niyo, hindi nagbago ito ng account. Lidimin Canuto pa rin. At kung ako, mayroong tinarantadong tao, hindi ko ibibigay ang address ko, mga tanga. Dahil kung si Lidimin Canuto, mayroong ginawang mga katarantaduhan, nangungutang ako, hindi ko yung kinakahiya. Ginagamit ko sa lahat ng misyon yan. No? Kung mayroon akong ginawa, ano ba ang ginawa sa akin? Diniklara ninyo akong isang international terrorista. Kung terrorista ito, dapat nakapost ng aking mukha doon sa mga police station. Eh bakit ako nakakapasok? Naglalakad ako mag-isa, wala akong bodyguard. Although na binigyan ako ng bodyguard. At mahiya ka, no? Ahmad Hidayah. Dahil nandyan sila at Kernel. No? Nandyan sila Kernel. Kahit ngayon tawagan ko si Kernel at si kapatid na Sultan. Mag-usap yan. I-prove ni Sultan na ang kanyang binigay sa akin na top secret, yan ay natanggap niya. Anong sinasabi mo niya hindi niya tatanggap? Hindi ka ba nahiya, Ahmad Hidayah? Gumagawa ka ng kwento. Gumagawa ka ng kwento sa kasiraan ko. Samantalang yung binabato sa'yo, hindi mo sinagot, dinadivert mo ang issue para ang matakasan mo yung mga ginawa ninyo sa tao. No? Mantakin nyo. But anyway, katulad ng sinasabi ko, sa kabila ng lahat mga kapatid, hindi ako nagtanim ng galit sa inyo. Alam nyo, pinakadiyos ng kaliwanagan, napatunayan ko na yan. Kasi meron din isang kapatid na mayroon palang sariling interes sa akin. No? Kunwari ka pa eh. Samantalang kada vlog ko, proud na proud ako sa inyo, pero mayroon pala kayong ginawa sa akin hindi maganda. Ano nangyari sa pamilya ninyo? Patawad, Panginoon. Nasa kanya kasi ang paghihiganti eh. Ako ito, ang batang nabuhay para sa inyo, ang nagmumula sa dugong Haring Leon. Hindi niyo ba ako naiintindihan? Naghahanap kayo ng katotohanan, pero mga natiling bulag at bagi! Dahil hindi ninyo tanggap ang buong katotohanan. Ha? Mga nanatiling bulag at bingi, mas mapalad pa ang mga tao na hindi ko nakasalamuha at hindi ko nabahagian ng katotohanan kaysa mga tao na bahagian ko ng katotohanan at nakasalamuha ko pa mismo lumilihis ng landas dahil dinadaig sa material na bagay. Dinadaig no, sa kapangyarihan na nais nila. Mahabag kayo sa inyong mga sarili. Paano mo ngayon may papaliwanag yan? No? No? Paano may papaliwanag, Ahmad Hidayah? Ayan ang ebidensya. Sinabi mo kay ate, nabenta ko na ito. Sinabi mo kay ate, na baka kabili ng lupa. Ayan, ebidensya ko, Hello. Hello po sa inyong lahat.
This is only the antique, mga kapatid. This is not the gold. O ngayon, ano pang gusto mong sabihin? No? Ano pa ang gusto mong sabihin? Nagpalabas ka ng mga issue tungkol doon? Alam mo, mapalad ka kung tutuusin. Pero ikaw, meron maglilinis dito, linisin mo ang puso mo. Ahmad Hidayah. No? Kaya mismo si Jane umiiyak. Umiiyak sa ginagawa mo. Nadadamay pati asawa mo. No? Kapatid na Reg, marami ka ng tao, Ahmad Hidayah, para malinis ka. Ang pangit ng ugali mo, ikaw ang gumagamit ng ala. Yes, kapatid. But anyway, kapatid, katulad ng sinasabi ko, itong pangyayari ay pinahintulutan ito ni Allah ng pinakadiyos ng kaliwanagan sapagkat siya ang maghahayag Siya mismo, no? Siya mismo ang nasisilo sa kanyang sariling bitag laban sa akin. Ano ba yung ginawa mo? Di ba bitag yon? Nag-post ka talaga na ito kinuha ko nang walang paalam, dinala ko sa Jensan? Kapatid na Reg, sa lahat na nakakilala kay Ate Inda, tawagan niyo siya ngayon din. Hindi ko po ito kinuha ng walang paalam, idi pag nanakaw yon. No? Alam ni Ate Inda yon, nandito yan. Diba? Ito po yon. At sa lahat ng mga kapatiran, wala po kayong dapat ikagulusin yung utak. Simple lang naman ang ugat ng lahat. Si Sir Ahmad Hidayah po kasi, marami na po kasi talagang nangyayari. Nung panahon na yung pinapayuhan ko po yan, sagutin mo ang lahat ng ito. Pero syempre, ang mga member kasi ay hindi ko pwedeng i-reject. Ganon si Lidimin no? Ganon si Lidimin at kahit siguro ako kasi naniniwala ako ang tao kahit gaano kasama, may pagbabago yan. Sana na-apply na yun na kung ano man ang mali niya, mahal pa rin siya ng Diyos kasi pinaramdam ng Diyos ang pagmamahal na anak, pagbibigyan kita pero itama mo. Pero hindi ito naintindihan ni Ahmad Hidayah. Pinagsabihan ko pa siya. Ngayon sa kabila ng ginawa ninyo sa akin, Ahmad Hidayah, dahil nasilo kayo sa sarili nyong bitag laban sa akin, ayan sagutin mo na lang yung mga binabato ng tao sa'yo. Okay? Huwag mo nang dagdagan na pasikipin mo ang mundo mo. Ako pa ba talaga ang kinalaban mo? Ako pa ba talaga, Ahmad Hidayah? Ako pa talaga? At marami ka pang sinasabi, ito bulgaran. Kay Kuya Nestor Haranilla, marami ka rin sinasabi sa mag-asawa na yan na hindi maganda. Marami ka rin sinasabi sa mag-asawa na yan na hindi maganda para sa kaalaman ninyong lahat. Ngayon sasabihin mo sinisiraan ka ng tao? Lahat ng mga ginagawa mo, ito katibayan lang to, nandito ito. At nag-usap na kami ni Ate Inda nito. Pati sa Ate Inda, dinamay mo sa kalukuhan mo. No? Dinamay mo. Dinamay mo. Ang tao, hayaan nyo. Kasi lahat ng aking ginagawa, alam ko na hindi lahat ay natutuwa to reveal the truth because the truth shall set us free. Kaya kahit sa hanay ng sultanate, lahat yan, sinasabi ko yan. No? Maliwanag ang instruction sa akin dito ni Kuya Emmanuel. Sino ba si Kuya Emmanuel? Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hindi niyo pa ba ako naunawaan? Maraming naghanap, pero mga nanatiling bulag at bingi, sapagkat hindi tanggap ang buong katotohanan. Ang katotohanan na siyang magpapalaya sa ating lahat. Marami ang manlamig kapag hindi pa maayos itong 2024. Kaya paalala ko sa inyong lahat, ang nanatiling tapat at magtiis hanggang wakas ay siya lamang makakatanggap ng gantimpala, hindi nagmumula sa akin, kundi nagmumula sa Kanya. Ano itong mga gantimpala na ito? Na sa kabila ng lahat ng kaliwat kanang kaguluhan, manatiling magkaroon ng kapayapaan ang mga utak. Yan ay isa po yung gantimpala at pagpapala. Aanhin mo lahat ng mga bagay sa mundo ay mapasa iyo kung ang kaluluwa mo naman ay maimpyerno. Mga mahal kong kapatid, no? Lahat ng mga bagay, no? Kapag nanaig ang material na bagay, ipagpaumanhin ninyo, no? Maraming salamat kapatid na Reg, no? Ibulgar mo, ma'am, ang katotohanan. Huwag mo nang pagtakpan, ma'am, para malaman ng mga siniraan niya. Yes, kapatid. No? Ako naman, kapatid, ay talaga lang naman kasi ang tao kahit nagkasala, pagsasabihan yan, paalalahanan. Pero pag hindi na tama, ito ang kinagagalit niya dahil tila baga ang iniisip niya ay kinakampihan kita. No? Wala akong kinakampihan dito. Kung ano yung tama, yun ang tama at yun ang mali ay mali. No? Pumasok ka dyan, Ahmad Hidayah, sa live ni Madam Lidimin. Yes, kapatid. Ang problema kasi nito, kapatid, sa kanya, at alam niyo naman yan, ano? Kahit sa anumang group chat. Pag siya ay tinatanong, no? Pag siya ay tinatanong ay nagli-leave agad siya, tapos babato siya muna, babatuhin ka. Alam niyo naman ang style niya, ang dami nga niyang account, di ba? Si Lidimin Canuto, kahit anong mga paninira dito, hindi ito nagbago ng account. Uy, mga tao, mga naninira sa akin, no? Dahil kung si Lidimin Canuto ko, ang dami kong atraso, hindi ako pupunta na mag-isa lang ako, no? Hindi ito papasok ng mga kampo na may kampo. Dito pa lang, kapatid na Rig, pahiya siya, kinuha ko daw ito na hindi nagpaalam. O di para ako nagnakaw nito at sinabi pa na ibenta ko ito. No, bumili ako ng lupa't bahay dito. Punta kay dito. Baganga, Lot 5, Barangay Apupong, General Santos City. Hala, mag-imbestiga kay dito kung mayroon akong nabili. No? Di ka ba mahiya? Di ka ba nahiya? Di ka ba nahiya sa ginagawa mo? Puro ka pamimintang sa akin, sa halip na sagutin mo ang mga paratang ng tao sa iyo. Kasi ako, sabi ko nga mamili kayo, langit, impyerno. Anytime yan. Ito ay, dami ko na kayong hinamon yan. Gusto nyo, social media pa live wala mang kumasa sa akin. Yung mga nag-ano ng mga accounts dyan. May nangyari? Wala, nga. Hanggang ngayon, 2024, mark my word, itaga nyo sa bato yan. Taga nyo sa bato ang sinasabi ko. Walang release. Walang release. No? Pero, may pag-asa pa. Kasi yung isang kapatid kasi, ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yung nakakabatang kapatid. At alam niya ang sinasabi ko. No? At, ang tao, kahit anong pagkukunwari sa akin, I love this one. Wala akong diabetes, pero for my health, ginagawa ko ito. Okay? So, alam ninyo, no? Kaya yung sinasabi mo, ini-issue mo, Ahmad Hidayah, na hindi ko ibinigay ang top secret, mahiya ka. Mahiya ka kay Kernel, no? Dahil si Kernel, nanonood dito ang, no? Nanonood yan. No? Mahiya ka. Di ba isang paninira yan? Nagpasalamat ako kay sa pinaka-Diyos ng Kaliwanagan at kay Ate Inda. Ate Inda, ganito man ang nangyari pero ginamit ito. Ginamit ito para maihayag ang buong katotohanan. No? Ginamit si Kalbo. Kalbo kasi tawag namin dito. Ang cute-cute kaya nito.
Antik kasi ito eh, no? Antik siya, antik. No? So, ayan po yan ha. Diyos ko naman. Nako, iwan ko sa inyo. Hay, nako. No? May mga mukha pa kaya kayong kahit sa aso, ay may mahiram pa kaya kayong mukha sa aso? May mga mukha kayong iharap sa akin, pero huwag kayong mag-alala. Handa ang dalawa kong mga kamay para tanggapin kayo ulit. Pagsisihan nyo lang ang inyong mga ginagawa at higit sa lahat, number one kasi sa tao pag pride na ang mag-iral eh, no? Pinapatawad ko kayo, no? Pinapatawad ko kayo ngayon pa man, pero humingi kayo ng tawad sa nagsugo sa akin. Kasi kung paano nyo ako nilapastangan nyo rin ang nagsugo sa akin. Mag-ingat kayo dyan. Kaya ang aba ninyong lingkod, nag-iingat ito sa aking trabaho. Kasi isang pagkakamali ko, maraming madadamay. Dinagdagan mo pang kasalanan mo na hindi ko binigay ang top secret. Hay, pastilan. Mamaya, katibayan yan. Si Kernel at saka si kapatid mag-uusap yan. Si kapatid ang makapagpatunay na ang top secret documents ay ibinigay ko sa kanya. Anong sinasabi mong hindi ko binigay? No? No? Hi mga kapatid, sandali lamang, no? Okay. No? Okay. Yung sinasabi kasi ni, alam mo, mababait itong mga taong ito, pero katulad ng sinasabi ko sa inyo, bantayan ang bawat sarili dahil si Satanas, sisikapin ni Satanas na madakma kanya. Kasi alam nyo, ako kasi, no, bilang aba ninyong lingkod, hindi man ako nagtaka na may mga senaryong ganito kasi alam niyo, in reality, malapit na kasing pasukuin ang pinakadiyos ng kaliwanagan si Satanas. Kaya si Satanas, 24/7 yan, nagtatrabaho para makadakma. No? Madakma niya, masilo kanya. No? At ako'y nalulungkot sa mga kapatid na ito dahil nasilo ito ni Satanas. Nasilo ni Satan ba? No? Kasi kung hindi kayo nasilo, hindi ganyan ang mga asal ninyo. Pero, kanya-kanya tayo ng kaligtasan eh. No, basta kayo mga mahal kong kapatid, napatawad ko na kayo, no? Humingi kayo ng tawad sa Panginoon at katulad ng sinasabi ko, nasa kanya lahat ang paghiganti at kayo, humingi lang kayo ng tawad sa mga taong nasaktan ninyo. Actually, hindi lang naman po kasi ako nasaktan ninyo eh, pati yung mga tao na niloko nyo. Niloko nyo? Marami, no? Kaya nung napansin niyo kung bakit hindi ako nag FB live nung nakaraan, tapos pinabayaan ko lang muna itong mga kapatid, no? Tapos bigla akong nagbisita sa mga group chat, no? Ay, para akong para akong yun talaga, no? Para akong isang magnanakaw noon na hindi nyo alam, binisita ko ang bawat group chat at doon ko nalaman ang lahat. Kaya, parang nasa Bible lang yan. Magsipaganda kayo dahil darating siya na parang magnanakaw at hindi niya alam. Hindi nyo alam kung kailan siya babalik. Ganun man ang ginawa ko sa mga iba. Kaya nagkakaalaman. No? Kapatid, ipagpaumanhin ninyo. Dalangin ko pa rin, no, ng espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig sa bawat isa ay manaig pa rin sa bawat puso ng isa. Bawat isa sa atin, no? Total, wala pa naman ng Judgment Day, pwede pa tayong makapagsisi sa mga kasalanan na ginawa natin, no? Maging ang abang yun mang lingkod, kung mayroon man mga pagkakasala, humihingi rin ako ng kapatawaran sa Panginoon. Pero ako, paalala ko lang sa inyo, no? Kayo ng mga lumapastangan sa akin, kung paano nyo ako hinamak at nilapastangan, para nyo na rin nilapastangan at hinamak ang nagsugo sa akin. Paalala ko ito sa inyo bilang aba ninyong lingkod, ang batang nabuhay para sa inyo
ang batang nagmula sa dugong Haring Leon. Kaya sana mga kapatid, may natutunan kayo sa umagang ito. Ang mensahe ko ay hindi para hamakin, hindi para ipahiya ang ating ibang mga kapatiran sa sarili nilang gawa, kung hindi para sa katotohanan lamang, no? Para sa katotohanan lamang, para hindi na kayo makapangbiktima ng tao, no? Wala pong release, no? At doon ko nalaman na yung ibang grupo ay pinamadali ninyo ang mga dokumento, pero ang naging purpose nun ay sinabi ninyo na libre dito, pero ang mga tao pala ay yung mga binay nila parang gidivert ninyo sa akin. At alam ng mga members niyo yan, kasi kayo ay hindi nyo ako mautakan sapagkat mayroon po akong pinapapirmahan sa inyo. Ang aba ninyo itong lingkod, si Kuya Emmanuel ko ang nagtraining sa akin. Okay? Kaya akala ninyo na utakan ninyo ako. Ipagpatawad, no? Sino pa? Sino pa ang gustong manghamak sa akin? Sino pa ang gustong maglapastangan sa akin? Ngayon pa lang binabalaan ko kayo. Matakot kayo sa nagsugo sa akin. Hindi kay Lidimin, sapagkat nasa kanya ang paghihigante. Sana na nagets nyo ang mensahe kong ito, no? Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat, no? Yung tungkol sa pinalabasin yung fake, yung isang kapatid, ako na po ito ang nagsasabi at nagwiwika sa inyong lahat. Hindi po fake ang isang kapatid. Dugot laman magkapatid po yan. Iisang nanay, isang tatay. Na ano lang kayo, nadaig kayo, no? Kasi manalangin pa kayo. Manalangin kayo, maglinis kayo ng isip at puso ninyo, no? Manalangin kayo ng taimtim at linisin ang mga puso at isipan ninyo, no? Ako, sa totoo lang, Ahmad Hidayah, alam mo yan dahil nasa akin ang voice tape na ibinigay mo sa akin at naipasa ko na rin yan sa iba kong 4 files. Na ikaw mismo ang nagbigay sa akin na si General Ronnie Lajon ay tahasan niyang sinabi, kaya pala nasira yung bag ko. Pero sana naramdaman mo, pinakita lang sa inyo kung paano kumilos ang banal na kapangyarihan ng Diyos at paano ako binabalutan ng banal ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Sapagkat yung dokumento na nais ninyong nakawin sa akin ay binulag kayo na sinasabi na walang dokumento sa bag ko. Pero lahat ng dokumento na nais ninyong nakawin sa akin, tahasan kung sasabihin niya, nais ninyong nakawin, ay binulag kayo at wala kayong nakita. Ganyan ang kapangyarihan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Dayarawun tay hiraka iyasan sa nayirabun to uyuro usunta nukka hirakan tay sin lazanda irawun to uday sin. Ipagpatawad mo kapatid na Ahmad Hidayah at sa lahat ng makikipag-isa sa kalukuhan mo. Ipagpatawad mo. Binibigyan kasi ako ng pahintulot ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Dalangin ko malagpasan mo ang pagdadaanan mo, no? Yung salita mo lang. Kaya lang naman ako nag-leader dyan kasi gusto kong mabuhay ang nanay ko na pangako niya Tihilin Abdul Rajak at ni Aram Akdam Aksadam ay bubuhayin ang nanay ko. Pues, tumayo ka pala dyan na leader sa sarili mong interes dahil gusto mo lang mabuhay, pero yung kapakanan ng mga tao ay wala sa iyong puso. Ha? Ngayon, sasabihin mo, sinisiraan ka, pati ni Sir Regreg. Hindi ka siniraan ng tao. Hindi ka siniraan ng tao. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Ang pagsisiwalat kong ito ay hindi upang durugin ka. Ngunit, para ihayag ang buong katotohanan. This is the very big evidence. Si Kalbo ang tawag namin dito. This is not the gold. This is not the Buddha. This is only an antique. No? This is only the antique. Ayan mga mahal kong kapatid, ito yung pinost niya. Maliwanag na sa akin yan. Hindi ka ba nahiya sa akin sa pinaratang mo sa akin? Ha? Tinawagan mo pa sa Ate Inda? Nagsalita ka pa na kasi ganito ganyan? Ha? Para ano? Para magalit ang tao at masira ako sa tao? Sino pa ba? Yung mga nagsasalita na ganito, hawak kong ebidensya.
Kapag ang banal na kapangyarihan ng Panginoong pinakadiyos ng kaliwanagan, no, ang kikilos, walang magagawa ang tao. Marami na po ang nanghamak sa akin. Marami na po. Sino pa sa inyo ang gustong manghamak sa akin? Paalala ko lang, kayo na mga naghamak sa akin at lumapastangan sa akin. Ang pinakadiyos ng kaliwanagan na nagsugo sa akin, ang inyong nilapastangan. No? Hindi lang ang abang lingkod na ito. Isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ipagpaumanhin ninyo mga kapatid, no? Sapagkat kailangan kong i-reveal ito. The truth shall set us free. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw. Isang mapagpalang magandang umaga po. Magbabay na sa inyo si Kalbo. Magbabay na siya sa inyo. Magbabay ka na, Kalbo, at maraming salamat sa iyo dahil nireveal mo, naging daan ka para tanggalan ng mga maskara ang dapat tanggalan. Ayan, si Kalbo. Ha? Ate Inda, salamat sa pagpahintulot mo na ito ay i-reveal ko ang buong katotohanan sa kanilang mga akusasyon. Maraming salamat, Ate Inda, at ipagpaumanhin mo, pati ikaw ay dinamay kanila, kaya huwag kang magtanong, Sir Hidayah, kung ano ang nangyayari. Ikaw ang gumawa ng sarili mong multo. Ayan. Babay na, Kalbo. Okay? Thank you so much at isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat.